morning, Tita Rods. Blessed morning sa bawat isa. Amen. Blessed Thursday po sa ating lahat. Purihin ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Tayo muna ay manalangin. Salamat sa Diyos sa bagong umaga, bagong pag-asa na binigay niya sa atin. Laging nababangkit na life is short, death is sure, heaven and hell is real. Kaya ano yung gagawin natin sa maikling buhay na meron tayo? Laging magpasalamat sa Panginoon. Amen po ba? Good morning, Sister Jean Marie, kapa ko OFW, Sister Eileen Castillo, Pimienta, mga OFW. Salamat sa Panginoon. Let's pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa bagong umaga, sa buhay na ipinahiram niyo, Panginoon, mga biyaya na ipinagkakalob niyo sa amin, mga pamilya, Panginoon, na meron kami, at iba't iba pa, Panginoon, na mga bagay na dapat naming ipinagpapasalamat sa inyo. Help us to appreciate blessings in our life, ang kagalakan na ipinagkakalob nyo sa aming puso, in spite of every situation, ay isang mga biyaya ito, Panginoon. Salamat sa lahat ng mga ginawa nyo sa aming buhay na naging testimonies namin ito, Panginoon. Salamat sa pagkakataon na makapaglingkod kami sa inyo. Hallelujah. Purihin ang pangalan niyo. In Jesus' name we pray. Amen. Kanta muna tayo ng isang awit. Morning, Sister Rose. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Amen. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo. Kayo ay mamasdan, magari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mong ang buhay ko'y maging banal niyong tahanan, luglukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, magari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Minsan pa nga pa. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo, na ikaw ay mamasdan, makanaikat, sa'yo ay pumisan. Loobin niyong ang buhay ko'y maging banal niyong tahanan, luglukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, magari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Magari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Magari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Praise you, Jesus. Oh, napakabuti niyo. Pinupuri ka namin. Loobin mo, Panginoon, na kayo po ay maghari sa buhay namin, Panginoon. Kayo ang manguna sa amin. Kayo ang makita sa amin, Panginoon, tuwing nagsasalita kami at kumikilos kami, ay nakikita na kayo po ay nabubuhay sa amin. Tulungan niyo ang bawat isa ngayon na kasama dito sa
live devotion at gayon na rin sa lahat ng mga makakapakinig, Panginoon, ng mensahe nyo sa umagang ito. Pagpalain nyo po ang bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. At napakabuti ng Panginoon dahil binibigyan tayo ng pagkakataon na magpuri sa Panginoon. Amen po ba? At sa umaga mahirap ding, lalo na sa part ko, na mahirap kumanta. At minsan ay sinisipon ako. At salamat sa Panginoon dahil kahit sa inyo po ay nasaan man kayo, alam ko yung iba sa inyo papasok sa trabaho, nagre-ready, yung mga pangangailangan ng mga anak, no? At nire-ready ninyo at kung ano-ano pa na inaasikaso ninyo. Busy rin po kayo tulad namin, pero naglalaan kayo ng oras para makapag-aral ng salita ng Panginoon. At yun naman talaga yung dapat na ginagawa ng isang Kristiyano. Amen po ba mga kapatid? Kapag ikaw ay may Diyos na pinapaniwalaan, talagang nag-e-effort ka din. Meron ka ring initiative para sa ganun ay mapakain mo yung iyong spiritual na pamumuhay. Kaya biyaya na lang po ng Panginoon na nakakapag-devotion tayo every morning. Biyaya ng Panginoon na nakaka-attend tayo sa church, na nagagamit yung ating buhay. Amen. Biyaya lahat yun ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Sa buhay ng bawat isa na nandito ngayon. Okay, sa aking asawa, dito na rin, Sister Eileen, Sister Josefina, at Sister Mercedita, Brother Josue, yan, laging andyan yan. Praise the Lord. Bumabati ako kasi kahapon hindi ako bumati na nabitin yung ating oras. Kaya ngayon ay sa mga hindi po nakakakilala sa akin, ako po si Pastor Apollo J. Tamani, tubong Isabela po ako. Pinanganak ako sa Itiaga, Isabela, at nag-aaral ako sa Christian High School sa SIA, at doon ako nahubog sa salita ng ating Panginoon hanggang sa ipinunta ko ng Panginoon. Hinubog din ako sa Apari Bible Seminary ng 4 na taon. Pagka-graduate doon ay sabak na agad sa ministry. At 7 taon na naging pastor sa Pilipinas, at ngayon naman dinala ako ng Panginoon dito sa bansang Taiwan upang gamitin rin ang buhay na ito at na magbahagi ng salita ng Panginoon. Sa Diyos ang kapurihan. At bawat isa sa atin, meron tayong mga life testimony. Paano ba tayo binago ng Panginoon? Pero ang katotohanan niyan, yung salita ng Panginoon nung napakinggan natin, yun yung bumago ng ating buhay. Amen. Ang salita ng Diyos, or bumabago ng buhay ang salita ng Diyos. Amen po ba? Maraming mga testimonies dyan na noong may nag-share sa kanila ng salita ng Panginoon, ang titigas ng puso, no? At laging busy, laging may mga dahilan, saka na lang, pag-aayain mo sa church, next time na lang. Pero kapag yung mga tagapangaral naman, yung mga kapatid naman na nagbabahagi ng salita ng Panginoon, hindi sila sumuko at ipinangaral pa rin yung salita ng Panginoon, nakikita, napapatunayan na ang salita ng Panginoon ay bumabago ng buhay. May kapangyarihan ang salita ng Panginoon. Good morning po, Ate Shirley. Ayan, kasamaan ko po sa Taiwan. Salamat sa mga kasamaan ko sa Taiwan na patuloy na ginagamit din ng Panginoon. Ang buhay ni Apostle Paul, nakita natin yung kanyang sige, i-update ko muna. Ang Church of Christ Taiwan po ay nagpapatuloy ngayon at magse-celebrate na kami ng second month celebration ng Taiwan. Second month na po. At sa park lang po kami ulit yan. Sa Sunday ay sa park lang kami. Medyo maulan dito. Sana sa Sunday ay hindi naman ganun kaulan. Pero ang mga sitwasyon na ganun ay hindi yun yung magpipigil para itigil yung gawain, kundi laging makikita na sa pamamagitan ng salita ng Panginoon ay merong mabuting idudulot ito. May kapangyarihan ang salita ng Panginoon. Ang buhay ni Apostle Paul, alam nyo po, sige pakisulat nyo po dyan, Gawa chapter 22 verse 6 to 21. Sana kayanin ng oras natin. Marami-rami itong i-discuss natin ngayon. Gawa chapter 22 verse 6 to 21. Diyan po ay isinalaysay ni Apostle Paul yung kanya namang life testimony. Kaya napansin nyo kanina, nag-share din ako ng konting life testimony ko, pero napakakonti lang yung mga nangyari sa aking buhay. At ang nakikita ko doon ay laging may mabuting plano ang Panginoon. Talagang lahat ay nagkakalakip-lakip para sa
Panginoon, yung plano ng Panginoon ang mapangyari sa buhay natin. So si Apostle Paul, nabanggit niya dyan na magtatanghaling tapat noon at malapit na ako sa Damasco, biglang kumislap sa aking paligid ang isang matinding liwanag nagmula sa langit. No, nasubasub ako. Gawa chapter 22 verse 6 to 16. Ikwento niya lang yan kung paano na-convert si Apostle Paul o nung mga nakaraan na discuss na natin yan. Si Apostle Paul, inuusig niya yung mga Kristiyano, papunta siya sa Damascus, on his way to Damascus, napakita sa kanyang Panginoon, kinausap siya, at sinabi ng Panginoon yung katotohanan na siya ang dapat na paglingkuran, at tama yung ginagawa ng mga alagad ng Panginoon. At nagpabautismo siya, nangaral siya ng salita ng Panginoon, nakisamad siya doon sa mga kapatiran, at ayun na nagpatuloy yung kanyang ministry. Ayun, hanggang sa sinugo, verse 17. Sige, hanggang doon na lang tayo. Yun yung kanyang life testimony. Now, si Apostle Paul ay dati siyang mang-uusig. Ngayon ay tagapangaral na ng salita ng Panginoon. Ano ba yung kanyang inspirasyon? Bakit ba? Kasi, nung siya ay nangangaral na, naranasan niya na rin na siya rin ay usigin. Amen? Dating mang-uusig, siya naman ngayon ang inuusig. Pero ano yung naging inspirasyon niya para magpatuloy? Roma chapter 1 verse 16. Roma chapter 1 verse 16. Ito din yung ano natin, maging inspirasyon natin sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Roma chapter 1 verse 16. Hindi ko ikinakahiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat nananampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego. Sabi ni Apostle Paul ay hindi ko ikinakahiya ang pangangaral ng salita ng Diyos. Mga kapatid, may time po ba na nahihiya-hiya tayo ng mangaral ng salita ng Panginoon? May time ba na kapag sinabi ni pastor na, "Sister, baka pwede tayong mag-Bible study doon sa bahay nyo?" ay nahihiya-hiya tayo. Kailangan nating maintindihan yung kapangyarihan ng salita ng Panginoon, mga kapatid. Alam niyo si Apostle Paul, marahil din may mga kaibigan din siya na nanunukso dyan. Dahil dati siyang taga-usig. At dati siyang may posisyon sa government nila on that time. Ngunit, nagpatuloy sa Apostle Paul. Ang sabi niya, hindi ako nahihiya na mangaral. Amen po ba? Sana lahat ng Kristiyano, lahat ng lingkod ng Panginoon ay magkaroon ng puso na ganon, na hindi ako nahihiyang mangaral. Sabi ko nga, hindi mo kailangan maging pastor para makapangaral ng salita ng Panginoon. Yung makita lamang ng mga tao sa paligid mo na ikaw ay lingkod ng Panginoon, that the words of God living in you, yun na yung matinding pangangaral. A life testimony seen by other people is a powerful, a fruitful testimony. Good way, very good way to share the words of God. Now, Romans chapter 10, verse 14. Romans chapter 10, verse 14 to 17. May nagsusulat po ba, mga kapatid? Sige, salamat po sa mga nagsusulat. Paki-comment nyo po yung binabasa natin yan. Kanina yung Romans chapter 1 verse 16. Ngayon naman po ay Romans chapter 10 verse 14 to 17. Good morning, Ate Loida. Romans chapter 10 verse 14. Chapter 10 verse 14. Kita nyo to. Ngunit paanong, sabi niya kanina, hindi ko ikinakahiya ang, sa Romans chapter 1 verse 16, hindi ko ikinakahiya. Romans chapter 10 verse 16 po. Hindi ko ikinakahiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat nananampalataya. Kapag ibinabahagi natin yung salita ng ating Panginoon, meron pong mga tao na nananampalataya. Amen? Sa Romans chapter 10 verse 14, ngunit Romans chapter 10 verse 14 to 17. Yan po yung isulat niyo dyan. Ngunit paanong tatawag ng mga tao o tatawagan ng mga tao ang hindi nila sinasampalatayanan? Tama nga naman.
Paano silang mananampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman silang makakapakinig kung walang mangangaral? At paano makapangangaral ang sino man kung hindi siya sinugo? Ayon sa nasusulat, o kay inam na makitang dumarating ang mga nagdadala ng mabuting balita. No? 16. Ngunit hindi lahat ay naniniwala sa mabuting balita. Ganito ang sinabi ni Isaiah, Panginoon, sino ang naniniwala sa sinabi namin? 17. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig, ang makakapakinig lamang kung may, ulitin ko po yun, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makapakikinig lamang kung may mangangaral tungkol kay Kristo. Amen. Ang bunga ng pananampalataya ay dahil yan sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Ngayon, paano ka naman makakasampalataya kung hindi ka naman nakikinig, kung ayaw mo namang makinig sa mga tagapangaral? May mga taong ganyan na kapag may nangangaral, ang lagi niyang nasa isip ay paano niya babatikusin yung nangangaral. Amen? At sa mga nangangaral naman, kapag ang ipinapangaral mo ay ang salita ng Panginoon, ano yan? Talagang meron pa rin mga babatikos dyan, merong mga kokontra dyan, at karamihan niyan dahil hindi nila pinapaniwalaan yung salita ng Panginoon. Pero keep on doing. Mga kapwa kong mangangaral, mga kapatiran na nagbabahagi ng salita ng Panginoon. No, you are in a good hand. Mangaral kayo ng salita ng Panginoon at expect nyo, may hindi maniniwala. Ganun naman talaga. Sa Biblia, ganyan eh. No? Punta natin sa sige na nga. Kwento ko muna sa inyo. Nung panahon na umakyat ng Panginoon sa Acts chapter 1, Gawa chapter 2 verse 1 to 6 yan. May mga nangyari dito. Gawa chapter 1 verse 6 to 10. Or Gawa chapter 1 verse 6 to 10. Yun yung panahon na umakyat ang Panginoong Jesus sa langit. Ngayon, itong mga disciples ng Panginoon, naiwan sila. Ibig sabihin, yung pinaka-leader nila, ang Panginoong Jesus ay umakyat na sa langit. At itong mga disciples ng Panginoon ay naiwan, nagkakatipon sila sa loob ng bahay. At hanggang sa Acts chapter 2 verse 14 to 38, Gawa chapter 2 verse 14 to 38, nangaral dyan si Pedro. Napakatapang yung kanyang pangangaral. Gawa chapter 2 verse 14 to 38, tumayo si Pedro at ang 11 apostol, nagsalita ng malakas, mga kababayan at mga naninirahan sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang aking sasabihin. At nangaral siya ng nangaral dyan sa verse 36 ng Gawa pa rin. Kaya dapat malaman ng buong Jerusalem na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus, siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. No? Habang nangangaral, kita nyo to, ito yung sitwasyon na napakahirap sa buhay ng mga disciples. Umakyat na sa langit ang Panginoong Jesucristo at ang paniniwala ng mga tao on that time ay natalo na yung mga salita ng Panginoon. Wala na yung Christianity on that time. Naniniwala sila na natalo na sila dahil yung leader nila ay namatay na. Napakahirap ng kanilang sitwasyon. No? Pero alam nyo, ginawa ni Apostol Pedro, tumayo siya at nangaral. Yung mga kapatid, nanindigan pa rin sila na kahit na gaano kahirap yung sitwasyon, no? Nagpapatuloy pa rin. Kapag dumarating yung bagyo sa Pilipinas, kahit sa ibang bansa, no? O dati, may mga nabalitaan ako na church na nawasak ng bagyo. Wala na yung church building. Pero yung mga kapatid, nagpapatuloy pa rin sila na nananampalataya sa Panginoon. Ibig sabihin, hindi yung sitwasyon ang magsasabi sa iyo ng iyong pananampalataya sa Diyos. Whatever situation you have, you are keep on serving the Lord. Yung pananampalataya mo, hindi siya nakaangkla kay pastor. Hindi siya nakaangkla doon sa church. Kasi minsan kapag nanampalataya tayo, iba naman yata yung tinanggap natin. Yung naman yata ang pastor, ang pinupunta, ang dahilan kung bakit tayo sumasampalataya, yun naman yata ang ganda ng church building, kaya tayo sumasampalataya, mga kapatid.
talagang tayo, mawawala tayo sa pananampalataya sa Panginoon. Kaya nga, pinagsisikapan ko rin kahit papaano na makapagbahagi ng salita ng Panginoon para sa buhay ng isang Kristiyano ma-impart talaga yung salita ng Panginoon. Hindi yung tinitingnan mo ay yung church building. Ang ganda ng church building kaya dumadalo ako. Minsan naisip ko rin yan na kaya kung umattend na lang ako dito sa mga churches dito sa Taiwan na magaganda na at build na yung churches, no? Pero yun ba talaga yung gusto ng Panginoon? Ang Panginoon ay may ipina-assignment siya sa bawat isa sa atin. Yung iba, meron naman yung nakasupport lang talaga sila doon sa church, no? Sila yung mga taga-support, no? At iba't ibang ministry. At tayo naman kung ano yung iniuutos sa atin ng Panginoon, doon naman tayo magtapat, mga kapatid. Kung inuutos ka ng Panginoon na humakbang ka naman, may nakikita ka na church, may nakikita ka na tagapangaral na nais mong tulungan, nais mong samahan, humakbang ka naman. Huwag naman tayong mag-stay doon sa comfort zone natin. Na tuwing Sunday, magsusuot ka ng maganda at uupo ka lang doon. Wala kang gagawing iba. Uuwi ka na naman. Di ka man lang makapagbahagi ng salita ng Panginoon sa iyong mga kapamilya, no, sa iyong katrabaho. Di ka man lang makakontribute sa pangangailangan ng church. Di ka man lang makapanalangin para naman sa mga manggagawa sa church. Mga kapatid, kapag yung salita ng Panginoon ay nasa puso natin, kusang loob tayo na kumikilos para makatulong din, makapag-contribute din sa gawain ng Panginoon. Para yung salita ng Panginoon ay maibahagi sa mga tao na hindi pa nakakarinig ng salita ng Panginoon, ma-impart sa kanilang puso at mabago din yung kanilang buhay at makapaglingkod din sila sa Panginoon, makaranas din sila ng kapayapaan sa kanilang mga puso. Ano kayong natin? Pwede nating gawin para makapaglingkod sa Panginoon. Tayo po ay humihinga pa sa oras na ito. Amen po ba? Humihinga pa po kayo dyan habang nakikinig. Humihinga pa kayo? Yan yung evidence na mabuti ang Diyos sa buhay natin at kailangan din nating ibahagi yung kabutihan ng Diyos na yan. Yan yung pagkakataon kapag ikaw ay humihingi pa, pagkakataon yan na gumawa din ng bagay na makakatulong sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? Hindi ka maapektuhan ng sitwasyon. Pastor, hindi muna ako makakaano ngayon, makakapagbigay ng tulong sa... Usually kasi ganyan, pag may pangangailangan sa church, ayaw mong magbigay ng tulong kasi iniisip mo, ang tulong lang ay malaking halaga. Hindi po. Anything na pwede mong gawin para sa gawain ng Panginoon, yun yung kaya mong gawin, why not? Hindi naman nire-require ng Panginoon na higitan natin, hindi natin kaya, yun yung ibigay na, hindi po. Kung ano yung kaya mong gawin para sa Panginoon. Do your best. Yun yung tanong. Yun na ba yung best mo? Do your best. Now, itong si Apostle Paul sa Gawa chapter 15. Sige na nga, dumako na nga tayo doon. Hindi, ituloy muna natin yon. Sige po, sorry. Ituloy natin yon. Nadala lang ako ng aking nararamdaman na talagang mabuti ang Diyos at dapat na salitain yung salita ng Panginoon. Sa Gawa chapter 2 verse 40, ituloy ko yon. Gawa chapter 2, simulan natin sa 38. Gawa chapter 2 verse 38. Sumagot si 37. Atras tayo ng isa pa. Nabagabag habang nangangaral si Pedro, nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito at tinanong nila si Pedro, "Mga kapatid, ano pong gagawin namin?" Tanong ng mga tao na nakikinig ng salita ng Diyos. Sagot ni Apostol Pedro, "Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ng Jesucristo upang kayo patawarin at ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos." 40. Marami pa siyang inilahad upang patunayan ang kanyang sinabi at nanawagan siya sa kanila, "Lumayo kayo sa masasamang lahing ito upang kayo'y maligtas." Kaya't ang mga naniwala sa kanya, sa kanyang sinabi ay nagpabautismo at nadagdag sa kanila ang may 3,000 tao ng araw na yaon. Nanatili sila sa itinuro ng mga apostol, pagsasama-sama bilang magkakapatid, pagpira-piraso ng tinapay at sa pananalangin.
Purihin ng Panginoon. Good morning, Sister Joy. OFW rin yan. Hindi hadlang yung sitwasyon para sa ganun ay lumago yung gawain ng Panginoon. Nahihirapan man yung mga apostol on that time, hindi man maganda yung kanilang sitwasyon, pero nung ipinangaral nila yung salita ng Panginoon, ay nagkaroon pa rin ng pagbabago ng buhay sa mga tao na nakinig ng salita ng Panginoon. At about 3,000 ang nadagdag. That is more than, nadagdag sa kanila. Kaya, minsan, madalas nating sabihin, madalas nating maging dahilan na tayo ay pagod sa trabaho. Minsan pa nga sabi nila, bakit kaya ganun, Pastor? Noon nagpipray siya na magkaroon siya ng trabaho. Nagpray siya sa Panginoon, humingi siya sa Panginoon, Lord, sana magkaroon ako ng trabaho. Pero bakit ganun? Nung nagkaroon siya ng trabaho, yun yung naging dahilan para hindi na siya makapaglingkod sa Panginoon. Naiintindihan ng Panginoon yung mga kalalagayan ng bawat isa sa atin. No? May mga OFW na hindi sila nagkakaroon ng day off ng Sunday. Kaya kahapon may nagchat sa akin, Pastor, mag-pray nyo nga po ako na Sunday yung yung maging day off ko. Nakikita ng Diyos yung desire ng bawat tao na makapaglingkod sa Panginoon kahit na tayo ay napaka-busy sa ating mga buhay. Pero lagi nating aalalahanin na yung mga trabaho natin, na yung mga meron tayo ngayon, ay biyaya lang yan ng Panginoon. At yung buhay natin life is short. Darating ang panahon, haharap tayo sa luklukan ng Panginoon at hindi natin pwedeng idahilan doon na, Lord, kasi ako OFW kasi ako at napakahirap yung sitwasyon. Mga kapatid, kung hindi ka nakakapag-church, merong mga live devotions, may mga live na kung saan ay naibabahagi yung salita ng Panginoon, makinig po kayo. At ma-impart ito sa ating puso. Ang pinakamahalaga dyan, hindi lang pakikinig, pinakamahalaga dyan, yung personal na relationship natin sa Panginoon. Na anumang trabaho natin, anumang kalalagayan natin sa buhay, busy man tayo, ay laging andon yung connection natin sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, tumawag ko sa akin, call unto me and I will answer you and I will show you great things. No? Paggising mo sa umaga, kinakausap mo ng Panginoon. Paggising mo sa umaga, bago ka matulog, binabasa mo na yung salita ng Panginoon. Nakikinig ka na ng mga devotion. Pwede naman ganun naka-headset ka, nakapikit yung mata mo habang nagpapahinga ka, nakikinig ka ng salita ng Panginoon. Nakikita ng Panginoon yung bawat desire natin na lumago din bilang mga lingkod ng Panginoon. Yung personal relationship. Hindi laging kailangan na nire-remind ka ng pastor na sister, umattend ka at hanggang nadidiscourage na yung pastor kasi di ka man lang nagre-reply, di ka man lang nagre-respond. Huwag laging umasa sa ganun. Huwag laging baby tayo. Huwag laging, alam mo yung pinagtetimpla lagi tayo ng gatas. Dumating din tayo sa point na magkaroon tayo ng initiative na lumago tayo sa salita ng ating Panginoon. At dumating yung araw na may pangaral din natin yung salita ng ating Panginoon. Amen po ba? Alam nyo, itong mga disciples na ito, nasa mahirap silang sitwasyon, nagpatuloy pa rin sila sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Hindi na tayo nakapunta sa Acts chapter 15. Doon na dapat tayo at matatapos sana tayo ngayon. Pero, ayun. Ang reminder ng Panginoon sa atin ay sikapin din natin na makapamuhay talaga ng may kabanalan at mapaniwalaan natin mga kapatid na yung salita ng Diyos ay kayang bumago ng buhay. There is power in the words of God. Kaya sikapin din natin talaga na makapag-share tayo ng salita ng Panginoon o kaya mapakain natin ng salita ng Panginoon yung ating buhay, whatever situation na ating pinagdadaanan. Sa mga kapatid na nasa mga churches ngayon, na yung church ay walang maibili ng dingding ng church. Yung iba ay katulad namin dito sa Taiwan na nasa nasa park, nasa apartment, walang magandang fasilidad, walang magandang, alam niyo yung sitwasyon hindi maganda, hindi madali, pero hindi yun yung magsasabi na kung saan ay tumigil na tayo sa paglilingkod. Hindi yun yung magsasabi na hindi na magiging malago yung gawain ng Panginoon. Ang magsasabi pa rin na yung gawain ng Panginoon ay lumalago
ay yung salita ng Panginoon. Hindi nalilimitihan yung kapangyarihan ng salita ng Panginoon sa mga mahihirap na sitwasyon at hindi magagandang posibilidad o kakulangan. Meron at meron pa rin kapangyarihan ang salita ng Diyos na bumago ng buhay. No? At ang pananampalataya ay bunga yan ng pakikinig at makakapakinig tayo kung merong mangangaral. Napaka-bless na natin ngayon. Meron tayong mga Bibles, meron tayong mga application sa Bible, meron sa Google kung ayaw mong mag-download. Marami ng paraan. May mga pastor na nagla-live. Minsan nakikita ko sila Pastor Rostom, Pastor Vic Dungo, at Pastor Willie, iba pa, Pastor Perry, at marami pang mga churches. May mga pastor pa na nagla-live para sa ganun ay mai-share yung salita ng Panginoon. At tulungan naman natin, mga kapatid, yung sarili natin na lumago. Na wag lagi tayong baby, kundi mag-mature din tayo ng mga Kristiyano. Amen po ba? Purihin ang Diyos. Salamat sa Diyos at kung ano yung pwede mong maitulong din naman sa gawain ng Panginoon, tumulong din naman tayo. Alam ko, kinakausap rin kayo ng Panginoon na tumulong din, nakikita nyo. Hindi aksidente kung bakit nakikita nyo yung mga pangangailangan sa gawain ng Panginoon. Alam nyo, may mga pastor din na mga walang support, pero nagpapatuloy pa rin sila sa paglilingkod sa Panginoon. May mga churches na walang instrument, may mga kapatiran na nagtitipon na walang church building, papatuloy pa rin sila sa paglilingkod sa Panginoon. At alam mo kung bakit mo nakikita yon? Ay binibigyan ka ng pagkakataon din na makatulong, makabahagi sa gawain sa Panginoon. Whatever, ano yung pwede mong maitulong, hindi requirement na malaki yan, hindi requirement na full-time ka na tumutulong. Kung ano yung pwede mong gawin para makatulong sa gawain sa Panginoon. That is a sign of maturity bilang mga Kristiyano, bilang lingkod ng Panginoon. Amen po. Tayo po ay manalangin. Salamat sa Diyos. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord. Excuse me. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, sa inyong mga salita, Panginoon. Tunay na totoo at buhay ang inyong mga salita. Tunay nga na para siyang espada na magkabilay talim kasi habang kami po ay nag-sharing ngayon sa umagang ito, nararamdaman namin na yung salita ninyo ay tumutusok sa aming mga puso at nangungusap talaga kayo sa amin. Panginoon, salamat sa mga nakasama ko ngayon sa umagang ito. Pagpalain niyo po sila. Lord, yung mga may pasok ng linggo, idinadalangin ko na pagpalain niyo yung kanilang mga company. Pagpalain niyo yung kanilang mga amo, Panginoon, na maintindihan nila na may araw talaga upang kami po ay magsama-sama magtitipon-tipon para maglingkod sa inyo. At yung mga wala namang pagkakataon, Panginoon, ay bigyan nyo sila ng oras para makinig ng inyong mga salita at hindi nila mapabayaan yung kanilang pamumuhay Kristiyano. Dinadalangin ko, Panginoon, ang bawat lingkod ninyo ay huwag tumingin sa anumang sitwasyon sa buhay, kundi magpatuloy, Panginoon, sa gawain at sa paglilingkod sa inyo, anuman yung kanilang kalalagayan at kanilang nararanasan. Makapagpatuloy kaming lahat dahil darating yung panahon, Panginoon, sasabihin nyo sa amin, harap kami sa inyo, job well done, my good and faithful servant. Salamat, Panginoon. Pagpalain nyo ang mga may sakit sa oras na ito. Patuloy namin pinapanalangin ang lola ni Lucas Shoni, Panginoon, nasa hospital pa rin kayo at nakikitaan na ng mga magagandang senyales, Panginoon, na siya ay gagaling. Kalooban nyo pa rin po ang mangyari, Panginoon, at ipagkalob ang kanilang mga pangangailangan. Mga kapatid namin na malalayo sa pamilya at nalulungkot, namimiss din nila ang kanilang mga pamilya, Panginoon, I pray for them. Napunuin nyo po ng kagalakan ang kanilang mga puso. Malayo man sila sa pamilya, kayo po ang magbuklod sa kanila, Panginoon. Mga kapatiran, Panginoon, mga lingkod ninyo na nasa government, napagod na rin sa trabaho, Panginoon, but they are still doing their part in the government. Mga guro, Panginoon, napagod na rin. Pero patuloy pa rin, o ganda, nagbabahagi ng kanilang kaalaman. Tinuturuan nila yung kanilang mga estudyante upang maging mabuting lingkod, maging mabuting tao, Panginoon, sa lipunan. Pagpalain niyo sila at bigyan niyo sila ng magandang kalusugan. Lord, ang mga politiko ngayon na tumatakbo, Panginoon, alam niyo yung mga desire ng kanilang puso kung maglingkod sa bayan. Pagpalain niyo sila, Panginoon. At kung anumang hindi magandang pananaw ng bawat tao ay baguhin niyo. At lagi kaming tumingin sa mga positive things na nangyayari, Panginoon. At lagi kaming manampalataya sa inyong kayang gawin. Pagpalain nyo, Panginoon, ang preparation ng eleksyon, Panginoon. At kayo po ang magpala sa bawat isa
Gayon na rin naturuan nyo ang bawat botante, Panginoon, na pumili ng tama at alam namin, naniniwala kami, kayo pa rin po ang naglalagay ng mga mangunguna at mamumuno sa amin. Ipinagkakatiwala ninyo namin sa inyong gawain na ito, Panginoon. Palain nyo ang bawat pastor, Panginoon, sa anumang sulok ng mundo, makapagpatuloy sila sa pangangaral, whatever situation, Lord. Walang sukuan, Panginoon. Mga pastor na ito at mga kapatiran, walang sukuan. Ang bawat isa sa loob ng church ay magkakaisa, magkakaroon ng unity, Panginoon. And that unity requires commitment, O God. Magkaroon ng commitment ang bawat isa sa paglilingkod. Purihin ka, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Purihin ang Panginoon at napakabuti ng Diyos. Marami siyang pagkakataon na binibigay sa atin para makapaglingkod tayo sa Diyos. Mga kapatid, magpatuloy po tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. For in the words of God, there is power. Amen. Salamat po at kasama din natin ngayon si Jeans at kabats ko po yan. Ay, sorry. At si Sister Edralyn, Ma'am Lovelia, good morning po sa inyo sa Pilipinas. Yan, teacher din po yan. At sa bawat isa na papasok ngayon. Salamat po. Kita-kita na lang tayo bukas sa overtime na ako masyado. Pasensya na po kayo. God bless po sa bawat isa. Mamuhay po tayo ayon sa kalooban ng Panginoon.